Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Iba't ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Panginoong Kristo sa mga kabataan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 13, talatang 34. Ito po ang mensahe. Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo, gayon din mag-ibigan kayo. Ipagpatuloy po natin kayo sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti, at mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 6, talatang 31 at 36. Ito po ang mensahe. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Pagpatuloy po natin sa 2 Timoteo, Kabanata 2, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapo mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal, at mamuhay ka ng mapayapa kasama ng mga taong may malinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang walang kabuluhang pagtatalo at sapagkat ito ay hahantong lamang sa awayan. Papatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 5, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Gayon din naman, kayo mga kabataan, pasakop kayo sa mga matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo ay magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. Patuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 3, talatang 1. Ito po ang mensahe. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Yan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po rito sa tema na gabay ng Panginoong Kristo sa mga kabataan. So yan, nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa mga kabataan. So kaya kayo mga kabataan, mga minors, yan. And even though sa lahat. So, ating pakatandaan palagi ang utos ng Panginoong Kristo na tayo ay mag-ibigan. So, ibigin mo ang kapwa-tao mo kagaya ng pag-ibig sa atin ng Panginoong Kristo. So, palagi ninyong isa-isip palagi yan at isa-puso at isipan nyo sa ating pananampalataya kay Panginoong Kristo at Panginoon Diyos. Kaya bago ang lahat ng mga kabataan, kayo dapat ay magabayan ng pananampalataya sa Panginoon Diyos. Dapat kayo ay may pananampalataya. Kayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Kristo. At ito ang pangunahing gagawin nyo sa pananampalataya natin bilang gabay sa atin ng Panginoong Kristo sa lahat. Pakatandaan nyo palagi ang kanyang kautusan. Mag-ibigan tayo na parang pag-ibig natin. Pag-ibig ng Panginoong Kristo sa kanya. So kaya kayong mga kabataan, matututo kayong magmalasakit sa kapwa-tao nyo. At hindi basta nagmamahal, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman nyo yung masama. So dapat napupuot kayo sa masama. So pag napupuot, ibig sabihin iiwasan nyo.
Hindi pag napopoot ka doon sa masa, kapag may gumawa ng masama, baka gumawa ka ng masama, hindi ganoon ang pag-ibig at pagkapuot sa masama. So dapat kung ikaw ay sabi ng Panginoon Kristo, so maging tunay ang inyong pag-ibig. So dapat kung ikaw ay iibig, maging tunay at masusuklaman mo ang masama. At mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. So kaya tayong lahat dapat nag-iibigan tayo parang tunay na magkakapatid. Kaya yung mga kabataan, ganun dapat ang turing nyo sa kabataan nyo, lalo ng mga kabataan kagaya nyo, at hindi kayo maging marahas, hindi makatuwiran, o maging masama ang mga pag-uugali. So kaya wag nyong gagawin sa iba ang ayaw ninyong gawin nila sa iyo. Kaya iwasan mo, dapat iwasan mo kung ayaw magawa ka ng masama, huwag ka rin gumawa ng masama sa iba. So mga ganoon, yan ang gabay sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya magmahal ka para mahalin ka rin ng iba. Kaya nga yung mga gawain ng mga kabataan, iwasan nyo na yung mga masamang hilig ng mga kabataan, ng mga bisyo-bisyo, mga sobrang kasiyahan, mga pagpapadala sa maling mga tentasyon. So iwasan nyo yan mga kabataan. At salit maging makatarungan kayo yan, yung mga kabataan, may sa away, yan, mga basag ulo, madali kayong mauto yan, sa mga bisyo. So dapat kayo ay makatarungan, pairarin nyo yan, yung pananampalataya kayo, maging makatarungan kayo, maging mapagmahal kayo. Yan nga. At dapat mamumuhay ng mapayapa, hindi magulo. So iwasan nyo yung kaguluhan, mamuhay kayo ng mapayapa kayo mga kabataan. So yan, yan ay gabay sa lahat. At kaya yung mga, kung ano yung naging ugali ng mga kabataan, dapat kayo mga kabataan iwasan yung instead, yung maging makatarungan, mapagmahal, sundin niyo yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo ng mabuting balita. Sa gayon, kayo ay lalaki ng mahuhubog kayo o mamumuhay kayo ng mabuti, mapagmahal, makatarungan ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. So magiging maganda yung lipunan natin, yung family ninyo, at may kaligtasang spiritual ka kung ganyan nga mamumuhay. In faith in Christ, susundin mo yung sinasabi niya. Kung minamahal mo ang Panginoon sa Kristo, ang Panginoon Diyos, susundin natin yung kanyang kalooban. Magmamahal ka. So yun. At unang mong mamahalin ay yung pamilya mo. At syempre, unang pa, yung Diyos, syempre, ang pagmamahal mo sa Diyos, susundin mo siya. And then, kapag isa sa practical mo na yan, kung paano magmamahal sa kapwa, syempre, mamahalin mo yung pamilya mo, and then magmamahal ka ng ibang tao. So, ganon. Hindi pwede, mahal mo yung tao iba, salbahe ka dun sa pamilya mo. Hindi mo pwede pinapatay yung pamilya mo, pero minamahal mo yung iba. Mahalin mo yung pamilya mo at mahalin mo yung kapwa-tao mo. Ganon dapat yun. Siyempre doon ka nagsimula, bago ka lumabas ng bahay, mamahalin mo yung mga magulang mo. Yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos. Susundin mo sila. Susundin mo yung matatanda. So, mula sa magulang mo, mga kapatid mo, kung matanda sa iyo ang kapatid mo, o ibang tao. So, ganon dapat yung pagmamahal. Sa gayon, kung matibay ang pagmamahal mo sa pamilya, maging matibay rin ang pagmamahal mo sa kapwa-tao mo. Ayun. Kaya ganon ka dapat na mamumuhay. So, ayan. Kaya, kaya yung mga kabataan, mahalin nyo yung magulang nyo, pasako kayo sa matatanda, at huwag kayong maging palalo. Iwasan nyo yung pagiging mayabang, pagiging masama, o pagiging tarantado, ika nga, sabi ng mga ibang mga bansag o pangkantong mga sabi sa masasamang kabataan, yung pagiging ang tawag doon, yung masama sa pagiging masama ng mga kabataan, yung salitang kalye, iwasan yung pagiging ganon. So kundi kung kayo ay maging mabuti ang mga pag-uugali, mabuti ang mga asal, mabait, matuwid, maunawain, makatarungan. So ganyan ang nagmamahal, ganyan ang gabay ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. Mapagsakripisyo, maunawain, mabait sa kapwa, hindi mapanungayaw, yan, mga ganyan, napakarami na mga gabay sa lahat, at lalong-lalo na sa inyong mga kabataan, habang nahuhubog kayo, para paglaki nyo na higit nyo may iwasan yan, at matuto kayo sumunod sa batas. Yan ang dapat na gawin nyo mga kabataan, na kayo ay marunong susunod sa batas. Alamin nyo nga yung mga batas na dapat ay sinusunod nyo yan. Yan ay yang sinasabi ng mabuting balita, yan din ay ina-adapt ng ating pamahalaan at iba't iba pa mga panuntunan ng pamahalaan na dapat natin din para makagabay sa atin kung paano tayo mamumuhay ng mabuti, which is yung mga government, yung nasa gabay ng ating Panginoon Diyos,
na siyang gagawa ng mabuti para sa ating lahat. Umaangkop yan para sa lahat. So kaya sabi ng Panginoon Diyos, sumunod tayo sa pamahalaan at tumanda tayo sa paggawa ng mabuti. Kung ano yung panuntunan na ginagawa ng pamahalaan. Sapagkat yung pamahalaan ginawa niya para tayo ay magkaroon ng kaayusan, para tayo maging mapayapa. In force, dahil sa may mga tao na hindi sumusunod sa mabuting balita o pangaral ng simbahan, ng pangangaral ng mabuting balita o anumang uri ng mga relihiyon, sila ay hindi nila sinusunod diyan, patuloy silang gagawa ng masama. So ngayon nangangailangan ng force para madisiplina sila. So kaya may pamahalaan na nangangailangan ng puwersa. Noong unang panahon nga ay yung mga matatanda noong una, pati yung simbahan, kapag ka ikaw ay salbahe ka sa magulang, pinaparusahan ng kamatayan yung mga kabataan. O kaya halimbawa anong masama na mabibigat, ilalagay ka sa tapos babatuin ka hanggang sa mamatay ka. Ganon nung unang panahon kapag ka naging masama ka sa panuntunan nung unang panahon, ng panuntunan ng Diyos. So ngayon nung ginawa ng Panginoon Diyos sa pamahalaan at ang Panginoon sa Kristo ay kanyang isugo, doon lang tunting nabago ang panuntunan kung paano ang pagdisiplina ng isang pamahalaan sa mga tao at paggabay ng mabuting balita. Medyo naging hindi na ganun kabagsik yung paggabay na pagka nagkamali ka ng papatayin ka kaagad, di ba? So ngayon ay medyo magaan na kahit ngayong ating pamahalaan ngayon, kinagabayan siya ngayon na kapag kahit nga heinous crime na nagawa mo, bibigyan ka ng pagkakataon kasi binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos ang lahat. So binibigyan ng pagkakataon yung mga tao na kagagawa ng mali para sila makapagbago doon sa loob ng kulungan. So, ngayon kaya ngayon kayong mga kabataan, iwasan nyo yung paglabag sa batas para hindi kayo mapahama, para hindi kayo mapariwara, para hindi kayo makulong, or kayo ay pagdating ng takdang panahon kayo ay magubon sa lalong kasamaan at maparusahan or mapariwara kayo, mapahama kayo kapag kayo gumagawa. Kaya sumunod kayo dun sa pamahalaan at sinasabi nga magmahal kayo instead na lumabag kayo sa batas o gumawa ng masama sa kapwa-tao. So ganun dapat ang gagawin nyo. So iwasan nyo yung paggawa ng hindi mabuti sa tao. Ngayon kung paano mo haharapin yung masasama, ganun mo sila haharapin, lalo yung mga kaaway mo. So kailangan ay dala-dala mo ang pag-ibig. So ngayon, para hindi ka agad pagka gumagawa ng masama sa iyo, ay iiwasan mo sila at instead gagawin mo lahat para mapagbago mo sila, may kahit mo silang magbago, maging good influence ka doon sa mga gumagawa ng hindi mabuti. Gawin mo lahat para mapagbago mo sila, iwasan mo sila labanan, iwasan mo sila, ano ba, binubuli ka sa school or kapitbahay mo, sino man. So para magkaroon ka ng pagmamahal, para malasakit, mahabag ka rin sa kanila. Kung ikaw man ay mas higit, kaya mo silang gulpihin din, lalo na mahabag ka sa kanila. So ang gawin mo, panalangin mo sila sa Panginoon Diyos na protektahan ka at sila ay babago, ganoon. At iwasan mo sila hanggang magagawa mong pagbago. So ngayon ang Diyos ay gagawa na lahat para sila ay mapagbago. So mayroong pamahalaan din naman na ginagawa ang lahat para yung lahat ay magabayan sa mabuti in force, at kung nasa eskwela ang ganun din naman ang ginagawa. So kaya kayong mga kabataan, huwag kayong maging mapusok sa inyong mga sa pagiging kabataan nyo. So kayo ay maging matibay at maging mabuti, mabait, so para may iwasan nyo. So pagtandaan nyo, madandalan nyo yan. So kahit na anong kaharapin nyo ng mga matatanda, mga salbahe rin, so kaya nyo silang harapin mula doon sa pagkabata. So kaya para maiwasan nyo yan, manampalataya kayo ng lubos sa Panginoon Diyos, lalo na pag ginagawa kayo ng hindi mabuti, para hindi naiwasan mo na makipag-away o gantihan mo sila. Ang Panginoon Diyos ang bahala sa kanila kapag ginagawa kayo ng masama, kapag may gumagawa ng masama sa inyo. Yun ang pinakamabigat sa lahat, kapag ginagawa na tayo ng masama. So doon tayo nagiging masama rin kapag ginagawa na tayo ng masama. So yan. At mula sa sarili mo naman, kung ikaw naman ay may sa sarili mo na may nagugustuhan ka o sa iyong last ay nag-uudyok sa iyo na maging masama ka, ay yung pagmamahal ay didisiplina sa iyo para maiwasan mo yung paggawa ng masama sa kapwa-tao mo by your own self, aside from ang dahilan yung kapwa-tao mo para gumawa ka ng masama sa kanila. So
mula sa foundation na nagmamahal ka for the core, ay maiwasan mo ang lahat ng mga yan, lahat ng mga kasama sa iyo. Kaya may faith kayo sa ating banal na Panginoon Diyos. Yun ang dapat sa inyong mga kabataan para maging mabuti kayong mga tao at may kaligtasang spiritual pa. So mamumuhay tayo ng lahat ng mabuti. If everybody has faith at nakasusunod tayo sa kalooban ng Panginoon under His kingdom or sa kanyang paghahari o sa kanyang kapamalan. Para pamahalaan natin. So kung tayo nakasusunod lahat sa pamantayan ng pamahalaan, so walang krimen, may peace tayo. Diba? Eh, hindi naman lang nakakasunod, malabag yung iba. Nalabag nila. So may gulo. Diba? So, at nagkakaroon ng problema sa lipunan. Kaya nagkakaroon ng gulo. Kaya kung bagamat kahit na medyo mayroong mga problema, dapat yung mga yung gulo ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagsunod sa pamahalaan. At yung iba ay hindi nakasusunod. Kaya kayong mga kabataan, sumunod kayo doon sa pamahalaan. So, mula sa mabuting balita. Kung nasusunod nyo yung mabuting balita, masusunod nyo rin yung pamahalaan. Sapagkat binabalangkas ng mabuting balita, tiniuutos niya sa lahat na sumunod tayo doon sa pamahalaan. So ngayon ay kung sumusunod ka sa Diyos, susunod ka doon sa pamahalaan. Ganoon na kasimple yun. So yun ang aral ng mabuting balita sa inyong mga kabataan ng Panginoon Kristo. Kaya kayo ay sumunod sa Kanya, magkaroon kayo ng iba yung pagmamahal sa ating Panginoon Kristo, sa Panginoon Diyos, at nang ang pag-ibig niya ay laging sumainyo at gabayin niya kayo palagi sa mga araw-araw na pamumuhay. So yun, at muli ay sana ay nagabayan naman kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay. Sa lahat kayong mga kabataan, sana nagabayan kayo ng Panginoon Kristo, na buklod kayo at naliwanagan ng inyong espiritu at kaluluwa, at magabayan kayo sa inyong kaligtasang spiritual, at kayo ay maging isang mabuting bata at maging isang mabuting mamamayan hanggang sa inyong buong pamumuhay o pagdating nyo ng adult age ninyo. So sana kayo ay mapangalagaan ng Panginoon sa Kristo ang inyong espiritu at ang inyong isip at ang inyong buhay para magkaroon kayo ng kaligtasang spiritual. So yun, at makapamamuhay kayo ng mabuti. At maliban dyan, sana ay patuloy na tayo ay maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa banal na Espiritu Santo, at hindi ng ating banal na Santa Maria. Sana maliwanagan kayo at patuloy na inyong sundin o talimain ang mabuting balita sa gabay ng ating banal na Santa Maria. Inyong palaging sundin ang mabuting balita at maging mabuting tao kayo, lalo kayong mga kabataan at sa lahat. So sana pag nilagrohan tayo ng kanyang kaliwanagan, at ito ay magbigay ng babala o magbigay ng paalala sa atin sa pananampalataya natin kay Panginoon Kristo pagtupad ng mabuting balita. Yung kaliwanagan ng Santa Maria ay sana ay patuloy, o ang kanyang aparisyon ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng pagtupad ng mabuting balita, o bilang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa atin, gabay sa atin na tayo ay sumunod palagi sa mabuting balita o talimahin palagi nito sa pagpapahiwatig at paggabay ni Banal na Santa Maria sa atin. Sana palagi tayong sa gabay niya ay pagpapaalala ng pagtubad ng mabuting balita at pananampalataya natin kay Panginoon Kristo at Panginoon. At doon sa Interfaith Unity, patuloy na sana'y maliwanagan yung lahat ng mga kapamalaan, lahat ng mga relihiyon, maging walang relihiyon. Sana magkaisa tayo sa Interfaith Unity para maiwasan natin yung mga hindi nagiging pagkakaunawaan ng ilang mga relihiyon na uwi sila sa sigalutan o mga awayan, karahasan, o maging digmaan. Bagkos ay yung bawat mga relihiyon magkakaroon ng unity, makakagabay sa unity, peace, pagtutulungan, pagmamahalan, iba't ibang mabubuting aral ng mga relihiyon, at nakagagabay sa bawat pamilya, bawat community, bansa, buong mundo, bawat mga bansa, lalo na doon sa mga batas, doon sa mga kapamalaan at yung paggawa nila ng mga batas o pagpapatubad ng mga kapamalaan. So yung sama-samang mga relihiyon ay gagabay sila sa pamalaan para mamahala ito ng mabuti para sa lahat, at lalong-lalo na rin doon sa pagpapairal ng pamamahala sa bawat mga relihiyon through the human rights. So sa gayon ay nagiging barrier din yan ang pamahalaan para yung mga bawat mga relihiyon ay kung nagkakaroon man ng problema yung mga kanilang mga leader or mga followers in
kanilang faith ay hindi nag-aaway-away. So may batas na haharang at higit sa lahat ay yung pananampalataya na tayo ay kagaya ng paniniwala ng Kristiyano. So kahit man ibang reliyon, kung ikaw man ay iba, ikaw ay yung pagmamahal at pagmamalasakit ay palaging nandoon. At yung kung ikaw man ay parang kumbaga man ay halimbawa yung iba ituturing na kaaway, ikaw ay mamahalin at ikaw ay patuloy na uunawain sa anumang paniniwalang mayroon ka o halimbawa mga iba't ibang mga reliyon o walang paniniwala para tayo ay makapagpairan ng kapayapaan. So, yun. So doon naman sa CBCP Vatican Church, sana patuloy po kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pong pagbuklorin yung sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong nananampalataya ng gabay ng kaliwanagan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Sana palagi niyo tayong gabayan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay maliwanagan, magabayan ng kanyang kapangyarihan at mapag-ibayo natin yung pagbabahagi sa inyo ng mabuting balita, lalong-lalo na doon sa pamahalaan na sila magabayan ng mabuting balita at tumalima ito ng mabuting pamamahala, patas na hustisya. So sa gabay ng kapangyarihan na sana magabayan din gumabay siya sa paggabay natin ng mabuting balita sa mga kapamahalaan, siyempre sa lahat. Kaya yung mga kapamahalaan ay maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria, magabayan kayo ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatang pantao, patas na hustisya, sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan. Makapamumuhay sila ng mabuti, mapayapa, matuwid ayon sa karapatan at higit sa lahat makakapanampalataya sila ng lubos sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo. At muli sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy ko kayong hinikayat ng pananampalataya kay Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.